Welcome ulit sa ating Discord Almu Chart. Ginagawa natin to 8 a.m. to 9 a.m. Ngayon medyo na late tayo kasi si Mentor ay nagpapawis ng onte. Papawis tayo. Kasi tumataas na yung ating alta presyon. Tumataas na yung alta presyon natin. Papawis tayo konti lang. Diet lang. Ayun. So, bibisitahin natin ngayon yung BTC. Bibisitahin natin. Ngayon. Okay. So, share ako ng screen. No? Share ako ng screen, guys. Check natin si BTC. Kahapon, if you can remember, naglagay tayo ng trend line. Yan, itong white na to. And sabi natin, kahapon nandito pa yung price sa part na to. Sabi natin, babalik siya rito. Nirespeto niya naman tong resistance na to. Sabi natin, pwede niyang balikan yung trend line. Although, hindi naman siya na-hit. Pero at least, no, bumalik siya. Yun yung mahalaga doon. Na tumatama yung analysis natin kahit paano. Pero ito kasi, kung titingnan natin sa higher time frame, ganun pa rin. Nananatiling green ang ating. Kaya lang pagdating natin sa 4 hours, talagang nagkukonso siyang malala And hindi natin masabi kung flag ba to. Ito yung sinasabi ko last time, kagabi, kahapon yata, yung symmetrical triangle. Itong symmetrical triangle, hindi ko mapagkakatiwalaan to dahil may mga resistance na nakaharang doon. Mahirap pagtiwalaan to. That's why, hindi natin ginamit yan. Ang ginamit natin, yung resistance na lang. Hindi naman siya nag-open dun sa taas. So, hindi na siya nanalo, bumagsak na. So, in this case, pwede nyong check tong support na to. Mukhang, hindi, RSI 14 pala to. Ba't nag-RSI 14 to? Okay, buhay pa naman pala. Akala ko yung RSI 14. Buhay pa naman siya. Konso malala lang siya, no? Di maganda yung ginagawa niya. So, pag ganito, nilalayasan na itong mga ganitong klaseng itsura. Pero kung babasihan natin yung analysis natin ulit, base natin dito, no? Mukhang bubutasin niya to. Kasi sa nakikita ko dito, nagkakaroon siya ng pagbaba ng RSI. Bumababa siya. Ito niya, bumababa siya. Every time na umaakit siya, bumababa siya. Sana hindi niya butasin. Sana i-hold siya ulit ng trend line. Although hindi pa naman siya talaga nagtatouch dun sa pinaka trend line na nilagay natin. Hindi pa naman talaga niya tinatouch move yan. Or kung sakali, mag-breakdown man siya, ito yung pinaka-support na pwede nyong bantayan. Ito pa rin naman yung sinabi natin kahapon, na itong support na to, kailangan bumalik siya dito. Pero hindi siya bumabalik, di ba? Hindi siya bumabalik. So, nagkikreate na naman siya ng panibagong consolidation structure dito. Pero, based dito sa RSI, pababa na siya. Para pababa na yung trajectory niya. So, pwedeng bumaba nga siya dito sa support na to. Pwede. Baka makita natin today itong pagbaba na yan dito. Siguro, pag open ng Asian market, maya-maya lang, tayo natin. Pagdating naman dito, ang hirap i-trade na ito, no? Pagka ganito yung price. Pababa siya, kita niyo pababa. Market siya, bumababa. Market, bumababa. Pababa ng pababa. So, ito, kapag umakyat to dito, pwedeng dumaretso nga talaga. Saluhin talaga siya ng trend line na to or itong horizontal na ito. No? Horizontal natin. Then, from there, tsaka tayo mag-iisip ng play. Kasi, kung nandito siya, sa yellow line na to, if i-hold siya niyan at mag-create siya ng reversal pattern dyan, bubutasin niya to. Pero kung sakaling butasin niya pababa, di malayo pa yung pwede niya puntahan. Pwedeng mag-hold tong support na to. Medyo hindi maganda yon. Diba? Hindi maganda yung ganun. And as we all know, na December, check natin yung past history when it comes sa
December na kasi, di ba? Try natin yung mga December last year kung ano yung nangyari. So, sa katapusan ng November, may pump na nagaganap. Pero nagtitipi sila ng katapusan ng December. Nagtitipi. So, meaning, tingnan natin. Isa pa lang to, isa pa lang. So, isa pa lang yan. Check natin yung iba naman dito. Baka naman meron din silang ibig sabihin. So, katapusan ng November, nag-conso, nag-pump. So, pero pagdating, dito naman, pagdating ng December, nag-pump din. So, labo. Hindi natin pwedeng basihin yun. All one sila. So, dito naman tayo sa November. Ganun din. Tapos ang November, nag-drop down, bumaba. So, may pagbaba nga pagpasok ng November. So, syempre, past history cannot repeat itself naman. No? Pero it can, history repeat itself, but it can rhyme. Pwede silang mag-synchronize or mag-rhyme lang. Pero, walang 100% dyan. So, kung babasayan natin yung basis, yung details, talaga may pag-dump pagdating ng December. Kasi nga, holiday season yan sa iba. And they will take profit para magbigay ng mga regalo sa mga pasaway na inaanak. Yan. So, hintayin natin itong trendline na to. Medyo maganda itong trendline na to. So, mag-breakdown yan. Huwag nyo antayin na mag-breakdown dito sa trendline. No? Dito kayo mag-aantay sa support. Dito sa ilalim. Pag nabutas siya itong ilalim, then go short. Kapag nabutas siya itong ibabaw, tabo pataas lang. Kasi overbought naman na siya. O, check nga natin sa higher time frame. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin naman yung sinasabi niya. No? Create pa rin siya ng higher high doon. Sana, umakyat na to, i-hold siya nito, either trend line or ito. Ano man ang dumapo dyan, kapag nag-create ng reversal pattern yan, paakyat, bubutasin niya yan. Okay, kukonso lang naman siya. Nag-accumulate sila, either nag-accumulate or nagbabawasan yan ng, pero based sa lower time frame, nagbabawas siya. Babawas. Bumababa, oh. So, may nagsisell na dyan. Alright, so kapag ganyan, ang banat natin sa mga altcoin ay puro shorting. Puro shorting tayo dapat. Hindi dapat tayong maglulong. Hanap tayo ng mga setup na for long. Check nga natin yung lower time frame. Lower time frame, mayroon palang hidden shoulders dito. Nag-breakdown. So, puro short. Puro short. Hanap tayo ng shorting muna for the meantime. Alright, sige, asan na yung listahan? Pa-up ulit. Yung BTC Celo. Celo. Yung. Celo. All-time high na ba to? Uy, all-time high na siya. Bumababa. Obviously, may support tayo dito. Wala na tayo ibang pag-uusapan. May support tayo dyan. 0.6182 if maggagawa ako ng fib. Baba tayo lower time frame, may head and shoulder doon, breakdown. So obviously, ito ay pababa. So hanapin natin, pwedeng ito na yung maging support niya. So mag-breakdown siya dito. Breakdown. Tingnan natin. Nag-breakdown siya dyan. Kailangan puntahan niya to. So, ito yung pinaka-support niya. Ngayon, paano mo papasukin to? Pag ganito na. Meron siyang right hand sa 15 minutes eh. Yeah, meron yan. So, meron siyang right hand sa 15 minutes. So, punta natin yung 1 hour. Okay. So, 15 minutes time frame. Kung sakaling kung ilolong mo to, mas maganda na, kasi kung maglolong ka dito, maliit lang yung ano mo. Ito lang siya, oh. Pero pwede siyang maglong. Pwede siya. Pero wala pa siyang setup. Wala pa.
siguro, kuhanin mo tong neckline na to. Ito, kasi parang sa lower time frame, meron siyang double bottom. Kung sakaling mag-confirm dyan, then pasukan mo, siguro TP mo hanggang dito lang. Yan. Pero overall, based sa higher time frame bias, shorting siya. So, pababa pa siya. Antay mo to. So, pwede nyo kuhaning support to. Sakaling mag-breakdown siya dyan, mag-confirm, then ang TP mo, ito na yung sa ilalim. Meron naman siyang support dyan. 4%. Pwede nga itong puntahan. Pwede itong puntahan. So, ang tabayanan nyo yan. Itong part na to. Tabayanan nyo yan. So, pwedeng bumaba dyan. Yun yung trajectory niya ngayon. Kung sakali naman gusto mo mag-long, wait mo na mag-confirm dito. Pero scalp lang yan. Hindi ka pwedeng pang matagalan dyan. Yari ka dyan. Okay? So, next tayo. Saga. Ano ba yung mga pinagkukuhanan yung coin? Bakit mga ganyan? Saga. Saga. Ang Saga, lang. Cetus, ayan mo na. Mamaya, balikan natin. Cetus daw. Bulag na ako. Bulag na. Okay, Saga. Natin. All time high. May lows. Meron doon. Check natin. Nagkaroon siya ng pag-ano doon. Meron bang trend line? Mukhang wala. So, babayin natin dito. Meron siyang trend line na parang nirespect dito. Pero I will not use this trend line muna. Parang chumamba lang yan eh. So, dito parang may head and shoulder siya. Kuhain ko itong resistance na to. Pangit niya eh, no? Pero parang may head and shoulder siya dito. Kung ito ay mag-confirm, okay. Kung ito ay mag-confirm, wait kayo na mag-confirm to dito dahil ito ay double bottom na rin. Teka lang, check ko lang. Konso kasi, no? Konso. So, much better na iwanan muna natin tong dipungal na saga na to. Wala itong gagawin matino ngayong araw. Medyo maubos tayong oras natin yung kakabantay. So, puntahan natin si Bonk. O, ganun lang, no? Kapag hindi mo makita ng maganda-gandang itsura yung coin, huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin. Sa umpisa pa lang dapat, pag may red flag na, ito pala, no? So, may chart pala tayo kay Bonk, Adam and Eve. Dito pa lang siya nung last time. Bumomba. Diba? Bumomba. Tama yung ating sinabi. I don't know kung kailan yon, pero yun yung nakita natin. So, nag-breakout siya dyan sa resistance na yan. Good enough. Hindi pala. Ito pala. So, hindi pa siya nagko-confirm na bumabasag siya. No? Kasi, sabi natin, dapat nag-o-open yung candle. So, check natin dito sa lower time frame. So, ni-retest niya na yung previous resistance na binutas. Naandun na siya. Check natin yung Fibonacci. Mukhang nag-bounce na rin sa 0.618. So, pwede itong... Wait. Check natin kung may left hand na. So, yun mahalaga dun eh. Wala pa. So, pwede siyang umakyat pa. So, trendline wise, wala din. Pangit. So, ang gawin natin, baba tayo 1 hour time frame. Naku po, ito na naman. Kamatulo na naman tayo dito sa ginagawa ni Bonk. So, pababa pa rin siya. Kuhanin ko tong support na to. Mukhang nagbabadya to. Sibakin ko na to. Wala na tong kwenta. So, nagbabadya siya na magbe-breakdown pa. Bababa pa ulit. Hindi siya nanalo, no? So, kung ako to,
wait ako dito kasi, no? Although nasa support na rin naman siya. Hirap niya, no? Merong pwedeng trend line nandito, no? Pero di ko gagamitin. Pero some people will use that, no? Siguro, wait ako dito ng reaction. So, either, kasi pag ito umakyat dyan, it can create a pattern. Kung sakali. Ngayon, dahil nasa gitna tayo, hindi ka pwedeng pumasok dyan, agad-agad. Although kahit sabihin ko na pupunta siya dyan, kasi pwedeng bumaba pa siya dito. So, ang pwede mong gawin dyan, antayin mo na pumunta siya dito or pumunta siya dito. Kapag pumunta siya dito, pwede siyang mag-create ng mas magandang right hand dyan. Para mag-long. Kasi ang bias naman niya long. Kapag pumunta na siya dito, mas maganda dahil mag-create siya ng head and shoulder dyan. Pero kung nandito pa yung price sa gitna, wala kang ibang gagawin kundi mag-antay ng mga reaction dyan. Antay mo pumunta muna siya dyan para mas confirm na aakit siya. Or bumaba siya rito para mas confirm na mag-right hand siya. Yun yung pinakamagandang gawin. So, wait tayo. Kasi mahirap na pumasok dito. Kasi pag pumasok ka dyan ng long, pwedeng sumabay siya kay Bitcoin pababa. So, mas maganda hindi tayo pumapasok sa mga gitna. No? Dapat hindi tayo pumapasok sa gitna. Sa gitna. Alright? Parang bastos na na. Hindi ka pumapasok sa gitna. Okay, bahala na kayo dyan. Kung ano maisip nyo. Peanut. Si Peanut Butter. Ito kahapon, nakita ko rin to. Tinrade natin si Peanut. Sa kasamaang palad tayo ay na SL. No? Na SL tayo dito. Ito, tinrade natin. No? Nag-positive na siya. Ang mali ko dito, ito yung sabi ko sa'yo pagka tinamaan ka ng kalot cut, sira uluhan. Ito yung tinrade natin. Diyan pa yung RRR. Sabi natin, himayin ko muna sa inyo to. Kahapon, nandito tayo. Ito, alas 8 ng umaga. Diba? Alas 8 ng umaga. Sabi natin, magtitipi na siya. Nagtipi naman. Hindi na natin nabantayan kasi dahil natin ginawa. So, inabangan ko na lang siyang mag-bounce dito. Baka i-retest niya to. Nag-positive naman na siya. In-adjust ko yung stop profit. Ayan, in-adjust natin. Actually, hindi. Alam ko hindi ito eh. Hindi yung ganang kataas. 20% lang yun eh. Maliit. Sobrang liit lang nun. Hindi yung ganyan. Hindi rin ganito yung SL niya. In-adjust ko na lang yan. Pinasok ko yun sa 5 minutes. For some reason, hindi ko alam bakit di siya nagtuloy. Konti-konti na lang yun eh. Siguro nag-gain na yun ng mga 15%. In-adjust ko na yung stop loss. Na-hit. So, ayun pala siya. Ito pala yung mag-hit sa kanya. So, ganun talaga. May mga ganun talagang pangyayari. Hindi natin ano yun. Pero, bias pa rin ako dito ng sana ito pa rin siya. Pero nag-short naman siya. So, yun. So, ngayon, kung titignan natin to, nag-red na siya. So, wait tayo ulit. So, kung ako, antayin nyo itong part na to. Layo na siya eh. So, para dito, meron na rin siyang Christmas tree dyan. May head and shoulder na. So, antayin na lang natin itong pagbaba dito sa part na to. Antayin na lang natin. Ang kagandahan dito, kahit na stop loss ako dyan, break even lang. Hindi siya ganun kalaki. So, wins pa rin. Kasi pagka tama yung RRR mo, kahit matalo ka, malabong may mga hindi ganun kasakit. Kasi nga, nakukompute mo ng maayos. No? Pwede may trend line dito. Pwede bumaba yan dyan. Antayin nyo to. Tumabo pa baba. Pwede itong tumabo pa baba. Pwede siyang tumabo pa baba. Wait nyo. Tsurang tabo naman na siya. Tabo pa baba. Tumabo pa baba. Swing low. Hi. Typical lang yan. 1.236. Yan. Wait mo. Bugayan dyan. Yan.
Tabo pababa. Pero kung ito ay tatabo mo, check natin kung pwede pa bang itabo to. Mukhang may right hand na eh, no? Baka mangyari dito, double bottom ang mangyari. Baka double bottom. So, ingat na lang din. Pero mukhang tatabo pa siya. Tatabo pa talaga siya. Pero nga, ito yung mga tabo na iingatan mo na dahil ito ay nagkikreate na ng double bottom. At may right hand na. May right hand na siya dyan. So, yun. Si Peanut Butter. Sikat to, no? Sikat tong coin na to. Sino ba to? Yung squirrel. Ang daming pinayaman. Naging $1, no? Pag sinuwerte ka talaga sa mga shitcoin eh. Pwede ka talagang kumita. Ethereum. So far, no? Wala tayong nakikitang matino sa mga coin. So, Ethereum. May resistance doon na hit. Meron ditong support. Nag-breakout siya. Sobrang lakas ng pag-breakout niya. Nag 3.4. Then bumalik siya ulit sa 3K. Okay, mukhang maganda to. Mukhang cute siya. Nag-bounce siya dun sa support na to. Nag-bounce na talaga siya. So, meron lang siyang resistance dito. Check natin sa lower time frame. Okay, wait. Analyze ko lang. Meron siya dito ng double bottom. Oh, mukhang TP area na rin. So, mukhang nasa TP area na. Wait lang, check ko. TP area na, pero pwede pa. Pwede niya itong butasin pa pala. No? So, double bottom. Malaki to eh. Check ko lang guys ha. Kung dito pwede niya itong butasin, no? Pero wait tayo actually confirm naman na. Confirm naman na. Problema, kung bababa tayo ng lower time frame, kailangan niyang magpahinga na doon kasi itong resistance na to ay take profit area na rin. Ayan, no? May resistance dyan. That's why nagkakaroon ng pagbabayan dyan. So, ang gagawin natin dito, kailangan niyang mag-retrace. Kailangan niyang mag-retrace muna. Hindi rin to pwede. Hindi ko gagamitin yan. Kailangan niyang mag-retrace ng konti. No? Konti. Pwede mong kuhanin to. Or, the best is ito kasi nagtabo na eh. Kung sakaling magkaroon siya ng support dito, kuhanin mo yung tabo paakyat. Kuhanin mo yung tabo paakyat. Kasi ngayon wala pa tayong mapifiban eh. So kailangan mag-respect muna siya ng mga support. Kung sakaling ganun na nangyari, mag-hold siya dito sa support, kuhanin mo na lang yung tabo paakyat. Mas maganda yun. Kasi dito, hindi natin pwedeng fib to eh. Delikado. Yung tabo na nga dito. Kuhanin mo na lang ulit yung another tabo. Dito ka mag-fib niyan. Kapag nagkaroon na siya ng mga support yan. Kuhanin mo yan. Or, abang ka dito ng reaction na mag-bounce siya dyan. Wait kayo ng bounce dito sa part na to. Yun yung pwede niyang gawin. Kasi nag-breakdown na siya eh. Bumaba na siya. Hintayin nyo to. Bullish pa rin naman siya. No? Hintayin nyo na lang yan. Itong part na to. Left hand. Wala pa naman siyang left hand sa 5 minutes. Sa 15 minutes meron na. Pero left hand pa lang yan. Huwag ka matatakot dyan pag left hand pa lang. No? Pwede pa mag-create ng another pag-akyat. Para dun sa pattern. Okay. So in short, wala rin kwenta. So, next natin, H-bar. Ayan natin to. Hedera. Ba't gano'n? Ayan natin si Bing X. Wow! Nag-pump din. Ano meron siya kanya? So, ganun din. Punta natin daily, weekly, time frame.
Medyo malaki-laki pupuntahan nito, no? Basag na siya ng weekly. Pero mukhang nasa TP area na rin siya. Try, kung di ko kasi ito gagamitin yung fib, no? Pero pwede naman. Pero ayoko. Pero mukhang nasa TP area na rin. From here, kahapon, 11. Kahapon, naging 144%. Grabe. So, daily, nagrarally na rin pa. Hindi siya nagbababa, no? Hindi siya bumababa. Bumubomba lang siya ng bumubomba. So, paano natin ito papasukin? So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-akit niya kahit higher time frame. Pero, nasa overbought na siya. Overbought na. Ganun. Medyo mukhang maganda na rito. Mukhang nakakita na tayo ng senyales. Yung. So, ito yung pinakamaganda. So, support. May right hand na dyan. So, wait tayo. May double tap na rin. Nerespeto niya na itong resistance. Pwede kang bumaba ng lower time frame to get another support. Kuhalin natin itong support na to. If mag-breakdown siya, I don't think na magbe-breakdown siya. Pwedeng mag-hold lang yan dyan. So, wait nyo yung creation ng either double tap dyan or another head and shoulder. Wait! No, wait tayo ng pattern. Pababa. Pero ito ay pinakamaganda na sa lahat ng nakita natin ngayong araw. Kung sakaling mag-confirm, well, ang TP mo na yan. Kung mas maganda, ito puntahan niya. Pero I don't think napupuntahan niya agad yung Kolokoy na yan. Siguro, kuhanin muna natin yung mga nearest support. Siguro hanggang dito, alam mo na. Ayan. Malaki na siguro to. 8%! So, taas at babaan pa natin. Total, di yata makatarungan na makita natin na ganun kababa siya. Bullish pa siya eh. Mukhang hindi siya bababa ng ganun. So, dito. So, pwede niyang puntahan to. Dalawa option mo dito kasi ito ay bullish pa naman sa higher time frame. Bullish pa siya. Meron na siyang gagawing retracement na onte sa lower time frame. If I were you, kung ikaw ay matindi ka na talaga, pwede mo siyang i-short papunta dito. Pero kung ako pa pipiliin, pwede abangan ko na lang siya ng bounce. Dito. Abangan ko siya ng bounce dyan. Yun yung pinaka the best. Okay. Pero ito, pwede siya i-short talaga. So, yun. Pinakamaganda na itong si H-bar sa lahat ng mga nakita natin ngayong araw. Si H-bar. H-bar, TPR na rin eh. 2,000. Sana bumalik. Sana bumalik. Pero mukhang okay naman, all good. So, dyan sa area na yan, malaki na rin pala, no? 4%. Pwede na yan, not bad. Okay, next is, so, si Nota. Wala tayong makitang matino-tino, no? Uy, ano to? Yung drawing ko dito. Ano to? Yung drawing na yan. Dami. Ano. So, wow, ang ganda mo. So, pag ganito itsura ng coin, pwede mo nang iwanan yan. Pag nakita mo sa daily na mukha siyang tinik ng isda, iwanan mo na yan. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras yan. Walang gagawing matino yan. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras yan. Okay. Yun na. Wala na. Ganun, no? T. Sino yung T? T. USDT. Meron ba niyan? Ito ba yun? Uy! TRBO. Meron siya. So, nag-pump siya dyan. May resistance dyan. Obviously. Ba siya nag-pump? TP na rin, no? Actually, TP area na rin to. Kung matap niya to, mas maganda. Lapit na rin naman.
Makakapaglong pa ba tayo dyan? Tignan natin. Lower time frame. Wala. Pumping lahat. Actually, TPR na rin. So, pumping pa rin. So, hindi ka rin, pwede ka naman mag-short. Tingnan mo tong area na to, itong 0.03016. So, pwede ka diyang mag-abang ng shorting. So, ilang percent pa ba yun dyan pag nandito? 5% pa. Pero, in terms ng long, mukhang delikado kang mag-long. Kasi nga, walang support eh. Siyempre, pag mag-long tayo, dapat nasa support. Wala pa siyang ini-establish na support na maganda. Ito lang, 1 minute. Pero 1 minute kasi ito eh. So, pwedeng trend line na to. Actually, pwede na nga siyang mag-support dito. Kung 1 minute lang pag-uusapan. Diba? Pero, disregard nyo yung pula na yan. Walang kwenta yan. Kasi 5 minutes lang naman yan eh. So, mahalaga pa rin yung nasa higher time frame. Higher time frame pa rin kasi bullish pa rin. So, kahit may nagpula-pula yan dyan, small retracement lang yan. Hindi pa yan total dump. Okay, matakot na nagda-dump yan. So, pag ganito, wait kayo nito, support. Try natin i-VIB. 0.618 na. Wait mo tong support na to. Kung sakaling mag-create siya ng reversal pattern dyan, then pwede mo pa siyang ilong. Malaya ka pang mag-long. Pwede siyang mag-support dyan eh. So, wait ka ng mag-long. Pwede niyang puntahan to. Yan. Dapat lang. Pwede niyang puntahan yan. Dapat puntahan niya. Kasi, yun yung maximum na resistance talaga eh. So, either dyan, alin man mauna eh. Either pwede siyang mag-create dyan ng reversal pattern, or abangan nyo tong part na to. Alin man sa dalawa na yan. So, pwedeng maglaro yan dyan. No? Kung sakaling magkaroon ng head and shoulder or double bottom, then pasukan mo. TP ka lang muna dito. Kasi yan yung pwede niyang puntahan muna. Pero in a higher time frame, pwede niya talaga to dalawin. Itong part na to. Okay? So, yun. CTUSDT. Antayin nyo lang to mag-react. So, siguro, lagay natin yan dito. H-bar. Last coin, nakita ko kanina. Si Ethereum, wala to. Bogus tong coin na to. Huwag muna natin third yan. Next natin, nakita ko si ETFi. No? Si Kuya, taalala ko si Tito Vlogs. Shout out, nakikinig ka. ETFi. Daily time frame. Nag-bullish. Parang feeling mo konso, pero hindi yan konso. Nag-correct lang to dito. So, 4 hours time frame. May hidden shoulders siya doon. May hidden shoulders siya doon. No? Pinipilit niyang basagin. Si ETFi. Meron dito. Pero hindi ko gagamitin yung trendline na yun. Pero pwedeng gamitin. So, may head and shoulder siya. Check natin kung ano yung status na ito sa higher time frame. MACD. All goods naman. So, wait kayo ng konting retracement. Hanapin natin ang pwede niyang pasukan. Nagre-reject na siya doon. Nagtapatong-patong na yung mga head and shoulder niya. Wait kayo ng bounce dito. Ba tayo ng lower time frame? For sure, meron na itong mga head and mga left hand dito. Yun nga, meron na. So, wait kayo ng bounce dito. Pag nag-goods yung bounce, pwede nyo na yung butasin. Paakyat. No? Pwede nang butasin. Kasi nga, laki head and shoulder yan. No? Head and shoulder na yan. Visible na yan. And based dun sa last topic natin, di ba, meron tayong topic na ang pinakamagandang head and shoulder yung merong bumubutas na ng higher highs. So, maganda to. So, antayin nyo lang na bumaba siya dito sa part na 1.609. Mag-bounce siya dyan, then pwede siya umakyat ulit. Dyan. Alin man dyan. Either dyan, yung pinaka-initial. Kung mababantayan mo siya dyan, pero kung gusto mo ng
Walang bantayan. Ang order, ano ka lang, dito. Ito, pinakamaganda to. Ano yung sa dalawa na yan? Pwede niyang puntahan. Bababa. Alright. Natin meron siyang trend line dito. No? Wait nyo na lang to. Sa lower time frame, ganun din, no? Pangit. Hindi maganda. Huwag kayong magti-trade na ang price is naglalaro sa gitna ng support o resistance. Pangit i-trade yun. Parang ang binabarbecue niyan. Kasi tinan mo, parang ito yung stick ng barbecue, tapos andyan yung price. Pangit yan. Parang ang naglalaro ng ano dyan, isaw, iniiyaw ka dyan. Alright? So, wala na bang coin? Last coin tayo, last coin. Wala na, may nang nila lang pala itong mga nandito. Kunti lang yung coin. Kala ko naman may hirapan pa ako. So, himayin muna natin si Cetus. Hindi natin titrade yan. Hindi maganda yan. Si Saga, ganun din. Si Bonk. Yung sabi natin kay Bonk, wait dito or dito. Si Peanut Butter. Si Ethereum, wait kayo dito sa dalawa na yan. Kasi bullish naman to sa 4 hours, di ba? Hindi na siya gumagana pag ano na. So, pinakamaganda natin nakita si H-bar and si TUSDT. Sino maunang mag-activate dyan? Siyempre si TUSDT. Kasi siya ay nasa lower time frame. Mauna siya dyan. Bira, saan na yun? Ano bang ginawa natin kanina? Bingis ba? Yan. Alright. Ayan o. Tingnan nyo lang. H-bar, pinakamaganda. Short. Si 2USDT long. Magkaiba, no? Magkaiba. So, TUSDT, wait tayo pagbaba. Si ETFI, wag, pangit. Siguro last coin na tayo. Si 1 inch. 1 inch, ano dito ang pwede natin gamitin? 1 inch, yung 4 hours. Di bullish na naman siya. Dami natin support doon. Daily time frame. I think ito ay nasa part na ng pwede ka nang mag-TP. Kasi parang 382 na yata ito. 382, malayo pa. Pwede pa siyang bumuga. So, pero kung titingnan natin sa 4 hours time frame, mukhang may resistance doon. Diba? May resistance. Nagkakaroon siya ng reaction doon. So, dahil may reaction dyan, nagkaroon ng slightly pagbabayan. May resistance dun eh. 1 hour, buhay pa. Buhay pa naman yung 1 hour, pero overbought na. Pero hindi ibig sabihin overbought na yan. Yan ay bababa na. Hindi ganun eh. Baka iniisip nyo ganun nung lagi. Hindi ganun. So, paakyat. Pantay pa naman, parehas pa na. Wala pa naman left hand, wala pa rin left hand. 15 minutes, wala pa rin. May left hand na ba? Wala. As in, wala. Bullish pa lahat ng time frame. Except kay 15 minutes. Ay, kay 5. So, wait tayo na kung ito ay balikan, baka pwede siyang bumalik dito. Pwede siyang bumalik. 1 minute. Ayun na. Nagkakaroon na ng pagsang-ayon dito. Kung sakaling mag-breakdown siya sa support na to, ay na. Nandun na siya eh. So, hindi pa naman to agad magbe-breakdown, guys. No? So, sakaling mag-breakdown siya dyan, TP mo lang hanggang dito lang. Kailangan niya lang mag-retrace na konti. Kung sakaling mag-confirm, scalp, pababa. Yan, mag-confirm yung trend line na yan. Scalp, pababa dito, TP to. Pero scalp lang yun. Hindi nyo pwedeng patagalin yun. Mabilisan. As in, sobrang bilis. Scalp lang. Ganito lang.
Pag nandito siya, wait for the reversal pattern. Huwag mo nang papasok ng long. Kasi pag yun ay bumaba dyan, although magbibigay yan ng parang double top dyan. Yan. Ingat din. Wait lang. Pero ito ay hindi ko nakikita na babasagin niya. Pero may double top. Pero hindi ko nakikita na babasagin niya. Yan. Kasi nga bullish pa naman siya. Baka mag-bounce lang siya dyan. Pero ingat na lang din kayo. So, pero ito, pwede mo kuhanin yan pababa dyan. Kung mag-confirm. Di pa nagko-confirm eh. Wait nyo lang. Mga ilang minuto lang. So, TUSDT. Pababa na. H-bar. Pababa. Bumaba. Shorting. Lahat shorting. No? Tatlo yan. Tatlong coin yan. Alright. Sige. So, yun na. Yun na yung ating Almo chart. Marami-rami na yun ha. Sobrang dami na yun. Alright. So, abang-abangan nyo. Pinakamaganda dyan. Bisitahin ulit natin si BTC. Ganun pa rin. So, BTC. Nagpapapump. Sana, butasin niya na to. Parang awa mo na. Butasin mo na yan. Matahimik na kami. Pero kung hindi, sana mag-bounce ka dito. Yan. Alright. So, few reminders lang sa community. Kahapon, nagkaroon tayo ng privilege na tayo ay makapasok doon sa temporary mentee. Lagi niyong tatandaan that yung ating mga members dito is also a member. You need to respect our members, no? Hindi porket sila ay nagcha-chart dyan, yun natin sila, i-command natin sila na ito gawin mo, ganito gawin nyo. So, lahat tayo dito is pantay-pantay. Nagcha-chart sila, kawang gawa nilang ginagawa yon, kawang gawa nila, hindi natin sila binabayaran dyan. So, we need to respect kung sino yung nagcha-chart, no? So, syempre, respect natin yung mga tao na yan. So, pwede kayong mag-join sa mga, meron tayong role na temporary mentee, pwede kayong mag-join doon per 24 hours yung validity. Pwede kayong mag-join dyan. 8 PM to 9 PM sila. But, kung sakali naman yun ay kakausapin nyo sila, please, respect natin yung ating mga nagcha-chart. Kasi yan, hindi natin yung binabayaran. Kumbaga, treat natin sila as a normal na tao lang din. May mga nasasaktan na sila, baka di ba? And yung ating coins naman natin dito ay free naman yan. Free naman yan. So, gagrind mo lang natin. Wala naman yung monetary value kapag binili nyo yung ating mga course. Kapag binili nyo yung ating mga kung ano naman yan, di ba? Backtesting, lens refinement. Hindi naman yan monetary na pag naglagay tayo dyan ng, let's say, 15,000 na Pulse coin, makikita kami ng 15,000 pesos. Ginawa namin yung Pulse para magkaroon ng engaging activity rito, magkaroon ng interaction, engaging, parehas lang yan. Para magkaroon ng activity sa Discord. No? Para at least magpursige ka, ma-push. Meron naman tayong mga libreng mga training dito, di ba? May mga libre tayong training dyan. Una yung backtesting Monday, emotional trading, lens refinement. Libre naman yan, wala naman bayad dyan. All you need to do is mag-slash, daily ka lang, then makaka-receive ka na ng Pulse coin. Ang Pulse coin, ito yung tinatawag nating coin, wherein, ito, nakalagay dito, magkakaroon ka ng access sa mga special and exclusive channels. Nakukuha yan sa mga games, pwede yung gamitin sa merch, at kung ano pa yung magiging training namin sa Discord, yun yung gagamitin natin na pangbayad. Wala yung monetary value, wala yung katumbas na pera in real life, no? Yan ang i-grind mo para magkaroon ka ng access sa mga training dito sa Discord. No? Yan yung parang sa community natin, meron tayong pera. Yan yung pinaka-pera natin. Binibili mo yung mga training dito, exclusive training, using yung Pulse coin natin. Diba? Yan. So, paano makukuha yan? Punta ka lang dito sa command channel. /daily ka lang. /daily. Then, makaka-receive ka na ng
daily, araw-araw, yan, meron 600 pulse. Ipunin mo lang yan. Kapag naipon mo, then pwede ka nang makasali sa mga natin. Yes, 8 p.m. to 9 p.m. Kailan punta nyo sa Baguio? November, this week na. November 23 to 24, andiyan kami. Lahat ng mentor, I think. Lahat ng mentor. Kung dala nyo yung mga journal nyo, lahat ng mentor. Yes, kasi si Mentor Medj ay lumipad na mula Iloilo papunta dito. I think nandito na siya. So, kasama din siya. So, sama-sama doon lahat ng mentor. So, marami nag-register. Almost 90 packs. Yung. Kayo ay malapit dyan. Hindi man kayo taga Baguio or malapit lang sa Baguio, mga 1 to 2 hours, pumunta na kayo. Malapit lang naman yan. Kasi medyo minsan lang mangyari yon. Paano mag-register? Do sa website ni Coach, sa Facebook niya. Andun yung link. Pero try ko i-send dito mamaya. Batiin muna natin yung ating mga bagong member dito. Si Crew Malaw. Maraming salamat sa pagsali. Si Boyser, si Noel, kung anong basa dyan. Islacker, si Jestify, bago ko lang dito nakita. Si Monford, hello sa inyo. MGL, ngayon ko lang ba ito nakita? Wala na ba? Baka may magtampo? Wala naman, siguro. Si Mac. Yan. Maraming salamat sa pagtambay sa Almo Chart. Maraming salamat sa pag-avail ng ating Almo Chart. At tapos, may additional lang tayong announcement din. By Friday, sa Friday na yung emotional trading ni Kuya Geton. Emotional trading niya, pero umaga. Umaga siya. Okay, umaga yan. After mag-Almo Chart, siya na yung papasok. Okay? Parang 2 oras. Ang emotional trading kasi is tinitrade ni Kuya Geton yung mga nakikita niyang coin. So, para siyang psychopath doon. Okay, parang ganun siya na nag-trade. Para siyang psycho doon. Yung mga nagdadasal. Kasi pagka kami lang ni Kuya Geton na magkasama, kapag nagla-live trade kami, si Kuya Geton nagdadasal yan. Pag na-SL, sinusuntok niya yung mga paligid niya. Nagsisisigaw yan. Ganon. Sabi ko, kailangan mo yung gawin. So, Friday, 7 a.m. ako mag-Almo Chart. Tapos, 8 a.m. papasok na siya. Okay, siya naman. Bali, 2 na rin kayo mag-Almo Chart. 2 oras yun. 2 oras yun sa Friday. 2 yan. Tapos, kung ikaw naman ay member ng aming AIM Traders, meron din kaming gagawin na Saturday and Sunday na na emotional din. Okay, part siya ng Almo Chart. Yes, part. So bali, mag-Almo Chart ako. Gusto ko nang baguhin yung Almo Chart ko ng 7 a.m. by next week. 7 a.m. na mas maaga. Para pagdating ng Friday ngayon, si Kuya Geton na yung, kaya natapos na 7 to 8. Kasi 'di ba sinasabi ko yung Almo Chart, more on 'di ba? More on bias, ganyan. Kay Kuya Geton, titrade niya talaga. Papasukan niya. Pero hindi namin sinasabing pasukan mo rin. Ang gusto lang namin ipakita sa inyo kung paano yung emotion ni Kuya Geton pag siya yung nagtitrade. Okay? Hindi niya sasabihin sa inyo kung ano yung pinasok niya. Basta meron siyang papasukan. Tapos, basta doon sa mga sasabihin namin ako, may papasukan siya dyan. Maghanap siya ng entry dyan. Tapos, titingnan niya yung emotion niya. Alright? So, yung emotional trading is, I think that's 3,000 na pulse coin. Kapag member ka ng AIM Trader namin, ikaw ay meron kang kasama na sa Community Trader. Kasama yon sa Saturday and Sunday. So,
technically, kapag hindi ka member ng AIM Trader, Friday ka lang. Kapag member ka ng mga traders namin, mga active trader, 3 araw ka. Meron kang Saturday and Sunday. Yan. So, yun yung reward natin sa mga trader natin. Alright, maganda yun. Maganda yun. So, sana makasali kayo doon. Alright. So, yun. Attendan nyo lang yun, mga activities natin. Wala namang bayad dyan. Hindi na rin kami nagre-record ng trading volume para makapasok sa trading bodies. Hindi na. Ang kailangan mo na lang maging active ka sa Revalida. Yan. Sa group chat, mag-interact ka lang doon. Yan. Alright. So, yun lang naman. I think ang pinaka natin. Sana babantayan yung mga coins na sinabi natin. I'm hoping na umakyat tong mga to. Ayoko nga mag-short sila eh. TUSDT nandun na sa support. Si 1 inch maakit pa rin. So H-bar, sana mag-confirm. Yan. Tayo nyo lang. Marami pa yung mga coins na yan. Alright? Any question, guys? May mga tanong ba kayo? Tanong? Pang-opa daw yung buhok natin. Hindi naman. Alright, so yan yung ating Almu chart. I hope no may mabantayan kayo dyan. Marami yan, 3 yung pinaka natin. Bantayan nyo yan. TUSDT, bounce. Yan. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit bukas. Tuesday, Wednesday. No? Bukas, thank you. Ingat kayo. I think meron pa kayong Almu chart dyan sa kabila. Sa mga mentors naman. See you again. Bye-bye.